iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka nang kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Sa bawat love story, laging may kapalit. Si Celestine, isang simpleng dalaga na naniniwala na sapat na ang pagmamahal nila ni Xander upang magsimula ng bagong buhay. Subalit, ang pasya nilang tumakas at ipaglaban ang pag-ibig ay nagdulot din ng maraming problema. Mula sa simpleng kasal hanggang sa hirap ng kung paano mairaraos ang araw-araw nilang mga pangangailangan, kinailangan nilang harapin ang gutom, utang, at masasakit na pananalita ng ibang tao. Sa gitna ng lahat, may naiwang katanungan. Hanggang saan kayang lumaban ang isang babae para sa kanyang pamilya at sa lalaking minamahal niya? Mga giliw naming tagapakinig, isa na namang bagong kwento ang ating susubaybayan sa linggong ito. Inaanyayahan namin kayong pakinggan, namnamin at matuto sa mga aral ng kwento na ating tampok. Hatid pa rin sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve Multimedia Production
at ng Teatro Entablado Drama Production. Nakakubling sugat, dito pa rin sa ating dulang, Salamin ng Mundo. Ready ka na ba para mamayang gabi? Naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Oo naman. Pero tanong ko lang, Wishart. Sure ka na ba talaga sa gagawin natin? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman. Mahal kita, Wishheart. Kaya gagawin natin to. Pero kasi... Bakit? Ayaw mo na bang sumama sa akin? Hindi ka pa ba ready? Sabihin mo lang para hindi na natin ituloy to. Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang kasi sila mama. Baka mahuli nila tayo. Kaya nga sa gabi natin gagawin, di ba? Para walang makaalam. Celestine, okay lang sana kung maayos ang trato sa akin ng mga magulang mo eh. Wala naman sana tayong magiging problema. Kaya lang kasi, pag pumupunta ko sa inyo, kung hindi matalim na titig, puro pasaring lang ang natatanggap ko. Hindi ko alam kung bakit ganun sila. Hayaan mo na. Huwag kang mag-alala, Wishheart. Nabayaran ko na ng 2 buwang advance payment ang boarding house na tutuluyan natin. At ang pinaka-good news, nakakuha ko ng regular na trabaho sa pabrika ng mga plastik. Minimum ang sahod. Pero sasapat na yun para sa atin. Hello? Nasaan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay rito. Wait lang, Wishheart. Papunta na. Diyos ko, bilisan mo naman, Xander. Baka biglang umuwi si ate. Maabutan pa tayo. Mukhang si Xander na yun. Masilip nga sa bintana. Wishheart. Ako to. Mabuti na lang at dumating ka na. Akala ko maaabutan tayo ni ate. Linggo pa naman ngayon. Araw ng uwi niya. Kuhanin mo na lahat ng gamit mo at iabot mo sa akin. Pagkatapos, sumampa ka na sa bintana. Sasaluhin kita. Dahan-dahan lang ha. Eto na. Oops! Halika. Ikaw naman ang sasaluhin ko. Okay. Ang bango-bango mo Ayos. Lagot ka sa akin mamaya. Paparusahan ko ang mga labi mo. Uy, tumigil ka. Sapakin kita eh. Bilisan mo na. Ayos ka na? Oo. Alis na tayo. Sa wakas, Wishheart, kasal na tayo. Wala nang makapagpapahiwalay sa atin. Kahit simple lang ang naging kasal natin ay okay lang. Ang mahalaga ay nakapagpakasal na tayo. May basbas na tayo ng Diyos. Oo nga, Wishheart. Ha? Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako matutulad sa ibang mga lalaki na iniiwanan ng mga misis nila. Baka naman ngayon lang yan. Pwedeng mag-iba ang ihip ng hangin pagdating ng araw. Ikaw talaga, kung ano-ano ang iniisip mo. Di sana, hindi na lang kita pinakasalan kung gagawin ko lang yon. Nagsayang lang ako ng panahon. Promise? Promise. Grabe, hindi ako makapaniwalang kasal na tayo. Kung dati, kumakain-kain lang tayo ng street food sa park at nagde-date sa perya at sinihan. Ngayon, ibang buhay nang tatahakin natin bilang mag-asawa. Oo, Wishheart. Kaya halika. Wait, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. No. Alam kong tatakasan mo na naman ako gaya ng dati mong gawin. Kung hindi kita mahuli sa santong dasalan, huhulihin kita sa santong paspasan. Kaya halika na.
Ay nako, alas 5 na pala. Ay, kailangan ko nang bumangon at may pasok pa si Xander. Ay, magluluto na ako. Wishheart, maaga pa. Matulog ka muna. No, Wishart. May pasok ka pa, kaya kailangan ko nang bumangon at magluto. Sige na nga. Magtitimpla muna ako ng DJ Eve 16-in-1 coffee habang nagpapakulo ng mantika sa kawali. Kailangan tadtarin ko ng mabuti ang bawang para mas malasa. Coffee. Saan na ba yun? Okay, ito na. Sarap talaga ng kape na to. Hinahalo ko pa lang, nasasarapan na ako. Okay, done. Makahigop na nga. Bakit? Bakit ganito? Nasusuka ako. Ano ba to? Bakit parang umiikot ang paningin ko? Ay, grabe. Hilong-hilo ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit sapu-sapu mo ang ulo mo? Nahihilo ako nang makaamoy ako ng bawang, Wishart. Wishheart! Xander, bakit nakahiga ako? Anong nangyari sa akin? Nahilo ka kanina, Wishheart, at nawalan ka ng malay. Dadalhin na sana kita ng ospital pero nakita ko ni Aling Lucy na tarantang buhat-buhat ka palabas ng bakuran. Ayun, nagtanong kung napano ka raw. Tapos? Sinabi ko sa kanya kung anong nangyari sa'yo. Midwife daw siya kaya sinubukan kanyang tingnan. Ang sabi niya sa akin, buntis ka raw. Talaga? Totoo ba yan? Sinuggest niya na magpa-check up ka sa doktor para makasiguro tayo. Order nga ng chop suey tsaka kalahating kanin. Xander, ikaw na muna ang bahala sa mga customer ha. Ako na lang ang maghihiwa nitong mga gulay. Sige, Wishheart. Siya nga pala. Narito si Jenny. Hinahanap ka. Papasukin mo na. Wow, Mare! Hindi ka naman ganda ugaga sa kakahiwa, ah. Oo nga eh. Paano ba naman kasi? Kanina pa naubos ang mga ulam sa labas. Iyan oh, mangilan-ngilang ulam na lang ang natira. Ay, naku. Timing. Bibilhin ko pa naman sana yung specialty mong boppies. Kaso sabi ni Xander, ubus na raw. Mare, dapat sinabi mo kaninang umaga. Nireserve sana kita ng isang balot. Okay lang yun. Huwag ka na mag-alala. At saka, ang dami mong siguradong suki ngayon, ano? Lalo na't may bago pa kayong baby. Oo nga, halos hindi ko na rin kaya. Minsan kasi malikot na si baby. Mabigat na tong tiyan ko. Mapalad ka talaga. Ilang buwan na ba yan? Ay, sandali nga. Iinom ako ng tubig. Patakan ko ng Quantumin para energetic ang peg ko. Sige lang, hindi ka mauubusan ng tubig. Dalhan mo nga rin ako niyan. Lalo ngayong buntis ako. Kailangan ko ang Quantumin Plus na yan. Anyway, pang 8 buwan na to. Order nga ng chop suey tsaka kalahating kanin. Sa akin din po, chop suey pero walang kanin. Gosh, diet ako. Sarap ng malamig na tubig na may Quantumin Plus. Humahagod sa lalamunan. Aba, malapit na pala. Pangalawan niyo na to.
Samantalang kami ng asawa ko, 6 na taon ng kasal. Pero hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ano ka ba? Darating din yan. Kailangan lang ng tiwala at dasal. Sana nga. Siya nga pala. Kamusta na si Faye? Nasa maliit na silid sa likod. Natutulog siya ngayon. Pero ewan ko ba, paminsan-minsan nilalagnat. Mare, ipacheck mo na kaya? Baka may ibang dahilan. Oobserbahan muna namin. Alam mo naman, magastos kapag na-admit. Kung kaya naman sa simpleng gamot, baka makaraos. Wishheart, si Mira umiiyak. Puntahan mo muna. O siya, mauna na ako. Ang dami ko pang lalabhan sa bahay. Sige. Salamat sa pagdalaw. Ingat ka ha. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ilagay mo na to doon sa taas ng truck. Dahan-dahan. At baka ma-damage ang laman ng mga yan. Sige po, sir. Mga ilang box pa po ba ang hakutin para makatawag ako ng ilang kasamahan para tumulong? Mga 30 pa siguro yan. Sige po, sir. Tawagin ko lang po ang iba para mapabilis ang trabaho. Anong ingay yun? Bakit parang nagkakagulo ang mga tao rito sa second floor nitong gusali? Bakit parang amoy usok? Diyos ko! Ang bilis ng pagkalat ng apoy! Nahagip na rin pala pati ang mga tolda dito sa ground floor dahil sa mga nahulog na piraso ng plastic na nagkalat. Kailangan makalabas ako rito. Hindi! Mababagsakan ako ng malaking piraso ng yerong umaapoy! Nay! Nasaan na po si tatay? Hindi ba po ba siya umuwi? Anak, hapon pa lang. Mamayang gabi pa ang uwi ng tatay mo. Ang tagal naman! Sabi niya, dadala niya ako ng maraming chocolate kapag nakauwi na siya. Huwag kang mag-alala anak. Tutuparin ni tatay ang promise niya sa'yo. Pero sa ngayon, matulog ka muna sa tabi ng kapatid mo dahil hapon na. Opo, nanay. Mabuti naman at wala na akong masyadong gagawin. Linggo pa naman bukas at Lunes na ulit magbubukas ang karinderya. Kaya marami pa akong oras mamalengke. Bukas na lang siguro ng umaga. Makainom nga muna ng Immuni Herbal Drink. Bubuksan ko na rin ang TV. Magandang gabi Pilipinas. Narito na po ang nagbabadang balita sa oras na ito. Nasunog ang isang pabrika ng plastic sa Legazpi City sa probinsya ng Albay kaninang hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakatambak na produktong plastic at ilang kemikal sa loob ng naturang gusali. Isa sa mga manggagawa na kinilalang si Zander Manansala, 29 na taong gulang, ang nagtamo ng malubhang injury at matinding paso sa katawan. Agad namang isinugod ang biktima sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital kung saan patuloy siyang inoobserbahan ng mga doktor.
Dalawa pang empleyado na kinilalang sina Rodel Cruz at Jomar Bradaes ang nagtamo rin ng sugat at dasdas habang nagtatangkang tumakas mula sa nasusunog na gusali. Samantala, ligtas namang nakalabas ang iba pang mga manggagawa bago tuluyang lamunin ng apoy ang malaking bahagi ng naturang pabrika. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng nagsimula ang sunog sa isang electrical short circuit mula sa isang makina roon. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ang pangunahing sanhi ng insidente at patuloy pa rin na inaalam ng mga Diyos ko! otoridad Si ang Xander! kabuuang halaga ng Anong naging nangyari sa kanya? pinsala. Celestine? Diyos ko, buti naman at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa sa'yo? Ayos lang ako. Pero bakit hindi ko magalaw ang binti ko? Naaksidente ka, Wishheart. Nabali ang kaliwang binti mo at malubha ang mga sugat na natamo mo. Ang mga anak natin, nasaan sila? Huwag kang mag-alala. Pinabantayan ko muna sila kay Jenny. Hindi pwede to. Paano na ang mga bayarin dito sa ospital? Sigurado akong mahal ang bill natin. Lalo na at sa ICU pa ako dinala. Kahit ipon ko, hindi sapat para dito. Hayaan mo na. Di bali nang mangutang tayo. Basta gumaling ka at makalabas ka lang dito sa ospital. Halika, Wishheart. Dahan-dahan lang. Ito po ang bayad, Manong. Salamat po, ah. Grabe naman ang bill sa ospital. Hindi na yata makatarungan yun. Pati PhilHealth, hindi umubra. Parang sobrang laki pa rin ang binayaran natin. Kaya nga wala. Ganyan talaga. Kailangan tanggapin na lang natin kasi mas stress lang tayo pag inisip pa natin yan. Celestine, sorry ah. Dahil sa akin, nagkaroon tayo ng malaking utang sa 5-6. Ano ka ba? Hindi mo naman sinadya eh. Pasalamat na lang tayo at buhay ka pa hanggang ngayon. Hoy, Celestine, Sander, lumabas kayo riyan. Aling Flor, bakit po? Hoy, Sander, kailan kayo magbabayad ng upa sa bahay? Abay, natutulog na ang pera ko sa inyo. Pasensya na po kayo, Aling Flor. Wala pa po kaming pambayad. Nagigipit lang ho kami. 3 buwan na ho kasi akong hindi nakapasok sa trabaho. Dahil nagpapagaling pa ako. Huwag ka na magdahilan. Hindi obra sa akin yan. Ang kasunduan ay kasunduan. Magbayad kayo sa tamang petsa bukas na bukas din. Kapag hindi pa kayo nagbayad, makikita nyo na lang ang mga gamit nyo sa labas. Naiintindihan nyo ba? Diyos ko, sana naman mapatawad na ako ni Inay. Celestine, anong ginagawa mo rito sa harap ng pamamahay ko? Nay, sorry po. Alam kong hindi niyo pa ako napapatawad hanggang ngayon. So, anong gusto mong palabasin? Nay, kakapalan ko na ho ang mukha ko.
na ho kasi akong ibang malapitan bukod sa inyo. Ilang taon kang nawala? Tapos, ngayong naghihirap ka, saka ka lang nagpakita? Hindi ko hihilingin na mapatawad ninyo. Ang gusto ko lang ko, manghiram ng kahit magkano. Dahil wala na po talaga kami ngayon. Malalayasin kami pag hindi kami nakabayad. Pwes, magdusa ka. Dahil ginusto mong lumande at makipagtanan sa lalaking yon. Nay, yan ang napapala ng pagsuway mo sa amin. Sayang lang ang pinag-aral namin ng tatay mo sa'yo. Kung hindi ka nakipagtanan, sana maganda ang buhay mo ngayon. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Tara, pasok kayo. Pagpasensyahan niyo na lang yung bakanteng kwarto ha, medyo masikip. Walang kaso yun, Day. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa inyo ng asawa mo dahil pinatuloy niyo kami rito pansamantala. Hayaan mo, Eleanor. Kapag nakahanap ulit ako ng bagong trabaho, maghahanap agad kami ng malilipatan. Ano ba kayo, Celestine, Xander? Para namang iba kayo sa amin. Mga high school pa lang tayo, sa hanggang dikit na tayo eh. Ano bang halaga ng pinagsamahan, di ba? Salamat talaga. O siya, tama na ang drama. Pumasok na kayo. Hay, marites na tayo ng marites. Hindi na tayo nakaalis dito sa balkonahe. Oh, malakas ang ulan sa labas. Baka mabasa pa kayo ha. Kawawa naman ang baby ninyo pag naambunan. Oh, maiwan ko muna kayo ha. Magpapakulo lang ako ng tubig para makainom tayo ng DJ Eve 16-in-1 coffee. Salamat ulit. Nay, ang lamig po. Iniinom po ako. Malakas kasi ang ulan sa labas. Halika anak, lapit ka kay nanay. Diyos ko, Oh, bakit? Anong nangyari? ang taas ng lagnat ni Faye. Ano? Oo nga. Napakainit nga niya. Pahigain mo siya dito sa kama at kumutan para hindi siya ginawin. Oops. Higa ka muna anak. Nay, tigas. Miko, hindi ako makahinga. Manghihiram ako kay paring Kanor para makabili ng kumpletong gamot ni Faye. Naku, paano na to, Xander? Isang buwan na tayo rito sa ospital. Bukod sa napabayaan na natin ang karinderya, may naiwan pa tayong utang sa mga suki sa palengke na hindi pa natin nababayaran hanggang ngayon. Hindi pa kasama ang gastos dito. Nakakabwisit na talagang buhay to, oh. Bakit ba puro pagsubok na lang ang dumarating sa atin? Hindi ba alam ng Diyos kung gaano tayo naghihirap? At sunod-sunod na pagdurusa ang mga nangyayari ngayon? Ayoko na! Walang kwentang buhay to! Huminahon ka nga. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Alam ko at naniniwala akong pagsubok lang ang lahat ng nangyayari sa atin ngayon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon.
Sander! Anong nangyayari? Bakit nangingisa yung anak ko? Anak! Nakikita mo ba ako? Di ba sabi mo, masyal pa tayo sa park? Di ba sabi mo, mamamasyal pa tayo sa pag gumaling ka? Hey! Anak! Anak ko! Huwag naman ganito. Huwag mo kaming iwan ng nanay mo. Sander, ang anak natin. Tatawag ako ng doktor. Mrs., doon muna po kayo sa labas. Kami na po ang bahala sa anak niyo. Iligtas niyo po ang anak ko. Huminahon ka. Magiging okay din ang lahat. Nurse, ihanda mo na ang ambubag. Dok, mabilis na bumabagsak ang vital signs niya. 1, 2, 3, clear! Dok, may heartbeat na ulit. Sige, dahan-dahan lang. Please monitor. Time of death, 11:47 p.m. Ikinalulungkot ko. Pero, hindi namin naligtas si Faye. Mabilis na lumala ang meningitis niya at nagdulot ng pamamaga sa utak niya. At dahil dito, bumigay na rin ang paghinga at ang puso niya. Dok, ang anak ko. Ginawa na namin lahat ng paraan pero hindi talaga siya nakarecover. Diyos ko. Ay, hindi. Ang anak ko. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa panganay ninyo, Mare. Grabe. Nakakabigla. Maski ako, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa anak ko. Dito lang, malakas pa siya. Bibong-bibong bata. Ngayon, ayan na siya. Mare, magpalakas ka, ha? Nandito lang ako. 3 taon pa lang siya. Pero Mare, hindi natin o ng sino man ginusto ang lahat. ang anak ko, Mare, lakasan mo ang loob mo. Tandaan mo, may isa ka pang anak, Mare. Jenny. Si Mira, kailangan ka pa ng bunso mo. Nasaan na nga pala si Sander? Ayun, ay pinag-extrahan sa construction site. Isinama siya ni Elmer. Mabuti at kahit papano, naka-extra. 3 araw lang naman daw yun, pero okay na rin kahit paano. Makakatulong na rin para sa mga gastusin. Pasensya ka na, Mare, ha? O, ayan. Pagdamutan mo na yan, sana makatulong sa inyo. Naku, nakakahiyaman pero salamat ng marami ha. Naku, maliit na bagay lang yan. Isa pa, sorry ha. Wala man lang akong maialok na trabaho sa asawa mo. Tinanong ko si Jomar kung may available bang pwedeng pagpasukan si Sander sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit pahinante lang ng truck. Pero no hiring pa rin sila ngayon eh. Di bale na Mare. Okay na yung nandito ka para damayan kami. Siya nga pala, Mare, nagdala ako ng 3 box ng barley. Siyempre,
Para sa'yo. At Quantum in Plus na rin. Salamat dito ha. Grabe. Pati tong mga to, hindi ko na mabili-bili. Kaya nga dinalhan na kita. Alam kong ngayon mo itong mas kailangan. Lalo na't mapupuyat kayo ngayon dito sa Lamay. Hayaan mo. Bibilhan pa kita niyan kapag daan ko sa wellness ni DJ Eve. Salamat talaga, Mare ha. Wala yun. BFF tayo, di ba? Paano? Alis na muna ako ha. Babalik na lang kami sa libing. Faye! Anak! Faye! Anak ko, mahal na mahal kita. Anak ko. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Mabuti na lang at kahit paano. Malaki-laki ang sahod ko doon sa pag-i-extra sa construction site. Mabait ang foreman nila. Ayos yan. Nalaman kasi niya na namatayan tayo kaya kahit paano, nakapagbigay siya ng tulong. Pakisabi sa kanya, salamat. Xander, binenta ko na yung ref at washing machine natin. Sobrang gipit na kasi talaga tayo. Wala na rin tayong pambili ng gatas ni Mira sa mga susunod na araw. Hayaan mo na. Susubukan ko pa rin maghanap ng trabaho bukas. Hindi ako titigil. Mare, ako to, si Eleanor. Lai, sige, pasok. Bukas yan. Hi, paupo ah. Oy, parang seryosong pinag-uusapan nyo dyan ah. Di naman masyado, Mare. Sige. Iwan ko muna kayong magkaibigan para mas makapag-usap kayo. Sige, Xander. O Mare, kumusta naman kayong dalawa? Eto, naghahanap pa rin ng trabaho si Xander. Iniisip ko nga na mag-apply bilang labandera kina Ma'am Tina. Yung may-ari ng water refilling station dyan sa barangay. Kaya lang wala akong mapag-iwanan kay Mira sa umaga. Tinay, ano kasi, alam kong kalilibing lang ng anak ninyo. Kaya lang... Bakit, Mare? May problema ba? Si Nathan kasi tumawag sa akin. Uuwi siya sa susunod na linggo. Ang sabi niya, kailangan makahanap na raw kayo ng matutuluyan bago siya dumating. Eleanor? Nung nakaraang linggo pa siya nagsabi sa akin. Kaya lang, hindi ko agad sinabi kasi nga, nakaburol pa si Faye. Naku, pasensya ka na, Lai, ha? O sige, bukas na bukas din, mag-aayos kami ng mga gamit. Gawa na lang namin ng paraan. Mare, sorry talaga. Sorry, Tinay. May mapupuntahan na ba kayo kung sakali? Mare, magkape ka muna. Uy, nag-abala ka pa, boy. Salamat. Di bali, Mare. May naisip akong pwedeng tuluyan. Saan naman, Wishart? Nakita kami kanina ni Kiko. Kapatid ng pinsan kong si Ramon na nasa tabako ngayon. Sa tabako? Oo. Sabi niya, nandun daw ang kuya Ramon niya sa lumang bahay nila nung bata pa sila. Mag-isa lang daw siya ron. Malawak naman ang lote kaya baka pwede tayong makisilong pansamantala. Sana payagan tayong makituloy muna roon. Nahihiya ako sa inyo. Hindi, Mare. Okay lang. Di mo naman ginusto to. Malaking tulong ka nga sa amin ng kumari mo. Alay,
Salamat talaga ha. Malaking tulong ang ginawa mong pagpapatuloy sa amin. Pakiabot mo na rin sa asawa mo ang pagpapasalamat ko. Walang anuman. Pasensya ka na talaga. Ito, kunin mo. Naku, huwag na. Hindi, sige na. Kunin mo na. Para yan sa baby ninyo. Hindi ko maatim na umalis kayang wala akong kahit anong may abot sa inyo. Hindi rin ako makakatulog sa pag-aalala. Kaya sige na. Sige, Mare. Salamat talaga ha. Maraming salamat. Mare, salamat talaga ha. Everywhere I look, I see her smile, her absent-minded eyes. And she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. Kaya mo pa bang maglakad, Wishheart? Oo, kaya ko pa naman. Sabi ko na sa'yo, sumakay na lang tayo ng habal-habal para hindi ka na mahirapan. Ano ka ba? Ayos lang yan. Sayang kasi ang pera natin pag nabawasan pa. 2,000 pesos na nga lang natira. Di bale. Malapit naman na tayo. Punasan mo muna ang pawis ni Mira. Napakainit. Nako, ginabi na tayo. Mabuti na lang at naabutan pa natin ang huling biyahe ng jeep. Kung hindi, baka matulog tayo sa terminal at maghintay hanggang umaga. Sa wakas, nakaupo rin. Shart, eto kunin mo. Mabuti na lang talaga at nakapagbaon tayo ng tubig na pinatakan ko ng Quantumin Plus na bigay ni Maring Eleanor. Kahit papano, mapapawi man lang ang uhaw natin. Oo nga. Sa tingin mo, papayag kaya ang pinsan mo kung sakaling makituloy tayo sa bahay niya? Sigurado akong papayag siya. Wala naman siyang kasama ron. Lahat ng mga kapatid niya, may kanya-kanyang pamilya na. Mag-isa na lang ba siya? Matandang binata ang pinsan ko. Saka, close na talaga kami noon pa man. Kaya sigurado akong papayag siya. Kung sakali kasing hindi siya pumayag, saan tayo pupulutin? Mawalan galang na. Makikisabat ako sa usapan ninyo. Napapansin ko kasi may problema kayo sa tutuluyan, tama ba? Opo, Lolo. Lolo Randolph na lang, iha. May alam akong lugar na pupwede ninyong pagtayuan ng bahay pansamantala. Talaga ho? Taga-Tabaco rin ho ba kayo, Lolo? Oo, taga-roon ako. Ramdam ko kasi na kailangan nyo talaga ng matitirhan. Kaya kung gusto ninyo, pagdating natin sa bayan, makitulog muna kayo sa bahay ko ngayong gabi. Baka may mangyari pa sa inyo kapag nag-ikot pa kayo. Bukas ko na rin ituturo sa inyo yung sinasabi kong bakanteng loteng pwede ninyong pagtayuan ng bahay. Lo, nakakahiya naman po. Huwag na kayong mahiya. Ganun din. Kung balak niyong puntahan yung bahay ng kakilala ninyo, ipagpabukas niyo na lang. Nako, salamat po. Bakit kaya may for sale na itong bahay? Tapos, nakalak pa. Baka ibinibenta na talaga tong bahay. Hindi pwedeng mangyari to. Tara, doon tayo sa may tindahan magtanong sa ale. Manang, pwede po bang magtanong? Sige. Ano yon, iho? Kilala niyo po ba ang nakatira dyan sa may bahay na may pulang gate sa tapat? Nako, si Ramon ba?
Ang alam ko, nag-migrate na siya sa US dahil nabigyan siya ng oportunidad na makapagtrabaho doon. Ang sabi pa kinuha siya ng panganay na kapatid niyang si Lolita. Naku, paano na yan? Saan tayo tutuloy ngayon? Middle of her heart, she's so vulnerable. Like china in my hands, she's so vulnerable. And I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ito na ang lugar na sinasabi ko sa inyo. Naku, bakit maraming nakatambak na basura? Diyos ko. Totoo ba itong nakikita ko? Mga barong-barong sa gitna ng bundok ng basura. Oo, totoo lahat yan. Hindi ka namamalit mata. Grabe. Dito nakatira ang mga homeless na walang masilungan. Kaysa naman magpalaboy-laboy sila sa lansangan, mas pinili na lang nilang magtiis sa lugar na to. Kahit na mabaho at maraming insekto. Shart, paano na to? Kaya ba nating tumira sa ganitong klaseng lugar? Hindi ko alam. Wala tayong choice dahil wala tayong sapat na pera para makahanap ng bahay na uupahan. Celestine, pwede na to. Kahit paano, may masisilungan na tayo. Eto, kape ka muna, Wishart. Salamat, Wishart. Mabuti na lang at pinatuloy pa rin tayo ni Mang Randolph sa bahay nila hanggang sa matapos tong bahay natin. Oo nga, Wishart. Sensya na. 3-in-1 lang yan. Wala di pa natin kayang makabili ng healthy blend coffee ni DJ Eve. Ano ka ba? Hayaan mo na. Bili na lang tayo pag okay na ang kalagayan natin. Gusto ko nang matapos tong barong-barong natin. Oo nga. At least, kapag natapos na yan, wala nang magpapalaya sa atin. Di tulad ni Aling Flor nun. Ano ba naman kasing klaseng buhay to? Lagi na lang tayong binibigyan ng mahihirap na pagsubok. Ay, kumalma ka nga. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Lagi na lang mainit ang ulo mo. Hindi ka naman dating ganyan Hindi mo ako masisisi, Celestine. Sunod-sunod ang mga problema natin. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Wala pa ngang trabaho, pinalayas pa sa lungga natin. Ay, naku talaga. Pero hindi mo naman kailangang idaan sa init ng ulo. Kasi hindi naman yan ang solusyon. Fine. Kung ganon, ano, Celestine? Sabihin mo sa akin, ano ba ang dapat nating gawin para matapos na ang lahat ng paghihirap natin? Salamat, Mang Randolph, sa pagpahiram ng lumang kariton para sa mga kalakal ko. Sino pang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Dito ko na lang ba ilalagay tong mga to, Tay? O sige, ilapag mo na lang dyan, anak. O siya nga pala, ang unika iha ko si Erica. Si Tatay talaga. Oo. Totoo naman
Ikaw lang naman ang nag-iisang babaeng anak ko. Hi, Erica. Nice meeting you. Hi rin sa'yo, Celestine. Tama? Oo, at siya naman ang asawa ko, si Xander. Ano po ba ang laman ng plastic na yan, Mang Randolph? Linoleum yan. Ilagay niyo sa sahig upang giginawin na ang mga paa niyo. Maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po ito para sa amin. Wala yun. Maliit na bagay lang. Basta, pag kailangan nyo ng tulong, magsabi lang kayo. Playing the same game. But as darkness falls, his true love falls apart into riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable. Tama na siguro to. Marami na akong magagawa dito. Celestine, kamusta ka na? Anong ginagawa mo dyan? Nangongolekta ako ng plastic na pwede pang magamit para gawing dekorasyon at mga handicraft. Gaya nitong mga malalaking tarpaulin, pwede itong gawing magandang bag. Pipinturahan at lalagyan lang ng mga palamuti, ayos na to. Ikaw, butit na padalaw ka. Oo, sarado pa kasi ang tindahan malapit sa amin. Baka namalengke ang may-ari. Bibili lang sana ako ng mantika. Pero naisipan kong daanan ka kasi nakita kitang nangunguha ng kalakal. Ganun ba? May alam ka bang pwedeng mapag-applyan ng trabaho? Wala eh. Hindi naman kita pwedeng ipasok sa talyer na pinagtatrabahuhan ko. Lalo na't may anak ka pang binabantayan. Saka hindi bagay sa yung sumuot sa ilalim ng sasakyan kung sakali. Ikaw talaga? May ulam na ba, Celestine? Xander, wala pa eh. Ibinili ko kasi ng gatas ni Mira yung perang ibinigay mo sa akin kahapon. Ano? Pambihirang buhay naman to, oh. Hindi ka man lang bumili kahit tuyo. Xander naman, sabi mo kasi sa akin kanina, magdadala ka na lang ng ulam pag uwi mo. Sige, mauna na muna ako Sige, Erica, pasensya ka na ha. Hindi ka man lang ba nagtira kahit pang tuyo man lang? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano? Tinatanong mo pa talaga kung bakit ako nagkakaganito? Alam mo ang dahilan, Celestine. Kung ikaw kaya ang maghanap ng panggastos natin araw-araw. Kung makapagtanong ka eh. Ewan. Xander, sinusubukan ko naman maghanap ng trabaho kahit sideline lang. Nagtatanong-tanong pa ako. Pwes, huwag kang puro tanong. Samahan mo rin ng aksyon para magkaroon ka ng silbi. Buwese! Walang puwenta! Peste! Umaga na pala. Xander, nasan ka? Celestine, sorry nga pala sa nangyari kahapon ha. Hindi ko sinasadya, Wishheart. Nadala lang ako ng init ng ulo dahil sa mga nangyayari sa atin. Di bale, babawi ako sa'yo. Mamaya pag uwi, magdadala ako ng masarap na ulam. Ay, ewan ko ba sa'yo, Xander? Sa tagal na nating nagsasama, ayun ka lang nagkakaganyan. May nag-chat uli. Maaga akong umalis kasi may ekstrang ibinigay na trabaho sa akin si Mang Randolph. May itatayong gusali sa kabilang barangay. Helper ako. Mag-ingat kayo ni Mira dyan ha.
Huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino. Kamusta ka? Okay ka na ba? Ay, Erika, alika, pasok. Salamat. Okay lang naman ako. Ayos lang ba kayo ni Xander? Parang nagtalo kayo kahapon ah. Ayos na kami. Nag-sorry na siya sa akin kanina sa chat. Kaya huwag ka na mag-alala. Oo, live show ah. Aga-aga, ingay mo. Kailan ba mananahimik Lagi ba silang ganyan dito? Nako, Celestine, masanay ka na rito. Ganyan talaga mag-away ang mga yan. Parang mga walang hiya. Libre lagi ang shooting. Nakakatakot naman. Sobrang gulo. Baka sa susunod, hindi lang yan ang mangyari kapag nag-away sila ng matindi. Masanay ka na, Celestine. Ganyan talaga ang buhay pag nakatira ka sa squatters area. Iba't ibang ugali ng mga taong makakasalamuha mo rito. Alam kong iba ang buhay na nakasanayan mo sa kabilang bayan. Pero dapat mo malaman na ito ang klase ng buhay na nararanasan ng kahit sino. Dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon, ito ang realidad ng buhay. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nakakapagod naman. Mabuti na lang. Kahit paano, may pambili na ako ng bigas at ulam. Sasapat na to para sa 3 araw. Makabili nga muna ng soft drinks. Dina, pabili nga ako ng 3 stick ng Marlboro at 2 bilog na rin. Heto na oh. Salamat. Sino kaya tong lalaking to? Pare, bago ka lang ba rito? Oo. 1 buwan pa lang. Simula nang lumipat kami ng asawa ko rito. Ganun ba? Oh, kunin mo. Sorry Brad. Di kasi ako naninigarilyo. Ganun ba? Oh, Dina, 1 soft drinks nga riyan para kay Pogi. Naks naman, galante ata tayo ngayon, Ton. Oo naman, may bago tayong kapitbahay eh. Manong welcome man lang natin, di ba? Oh, heto na. Eto, inumin mo, pangpawi man lang ng uhaw. Mukha kasing pagod ka. Naku, nakakahiya naman. Pero salamat dito Pangalan mo pare? Xander, pare. Elton pare. Mukhang malalim atang iniisip mo Oo. Ano na naman kaya ang kakainin namin pagkatapos ng 3 araw? Pang 3 araw lang kasi ang perang kinita ko sa sideline ngayon eh. Mukhang mabait ka naman eh. Hayaan mo, kapag natanggap ako sa racket na papasukan ko, asahan mo, ako ang magiging padrino mo. Naku, talaga? Salamat. Paano? Mauna na ako. May mga asikasuhin pa eh. Xander, may pera ka ba dyan? Si Mira kasi wala ng gatas. Kakabigay ko lang sa'yo kahapon ng 500 Namalengke kasi ako kahapon. Binili ko na ang mga kailangan dito sa bahay. Ano ba, Ilara Celestine? Kailan ka ba titigil sa kakareklamo mo? Intindihin mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Mabuti ka pa nga. Humihilata ka lang dito. Xander! Huwag ako Sinusubukan ko namang maghanap ng mapagkakakitaan. At kahit paano nakapagbenta naman ako ng mga gawa kong recycled handbags. Akala mo ba, hindi ko ramdam ang mga paghihirap mo? Celestine? Pareho lang tayo, Xander. Kaya huwag kang umasta na ikaw lang ang agrabyado at nahihirapan. Kung bakit ba naman kasi, sa dinami-dami ng babae, ikaw pa ang napunta sa akin.
Ganon. Nasaan na? Nasaan na ang mga pangako mo sa akin? Nabibigyan mo ako ng simple pero maginhawang buhay. Nasaan na yung Xander na minahal ko? Ito ba? Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin? Ang buhay na ibibigay mo sa akin? Celestine, Ano, Xander? Iba ka na ngayon. Puno ka na ng galit at pamimintas. Celestine. Xander! Bakit? Nung nakipagtanan ka sa akin, inisip mo ba ang mga bagay na yan? Ha? Mind you, Celestine, hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kusang loob kang sumama. Kaya wala kang karapatang isumbat sa akin ng lahat, babae ka! At ikaw, naisip mo rin ba ang lahat ng mga to? Na pwedeng mangyari ang lahat ng mga to? At naisip mo rin ba na kaya mong i-handle ang lahat ng to? Ha? Buwisit! Kaya ko ginawa ang mga bagay na yon. Dahil may tiwala ako sa'yo, Xander. Dahil inakala ko na kahit ano pa ang mangyari sa atin, sa buhay natin, hindi mo ako makakayang saktan at pagsawaan. Pero ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na kilala ang lalaking minahal ko. Tigilan mo nga ako sa pag-iyak-iyak mo dyan. Buti sana kung bawat patak ng luha mo, bigas at ulam ang katumbas. Paawa lang naman ang alam mo eh. Gumawa ka rin ng paraan. Pumunta ka sa bayan at subukan mong ialok ang katawan mo doon sa mga parokyanong customer ng bar. Xander, nasasabi mo yan? Oo. Baka sakaling may maawa at mahumaling pa sa katawan mo. O kung gusto mo, may alam akong direktang kontak para hindi ka na mahirapan pa. Walang hiya ka, Xander. Masisikmura mo talagang sabihin yun sa akin. Anong karapatan mo para sampanin ako? Ha? Walang hiya ka talaga, Xander. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kapag ginawa mo ulit yan. Xander, bakit? Bakit mo nagawa sa akin ang lahat ng to? Nako, mugto pa rin ang mga mata mo, Celestine. Sinaktan ka na naman ba ng asawa mo? Wala to. Huwag mo na akong alalahanin. Iyan na ba ang palalabhan ng sinasabi mong kapitbahay na magpapalaba? Oo, ito nga. Siya nga pala, dumaan ako sa DJ Eve, House of Wellness and Organics. Ibinili kita ng DJ Eve Serum Coffee. 2 box na yan. Salamat dito ha. Nakakahiya naman sa'yo. Hinanapan mo na nga ako ng racket. Binigyan mo pa ako ng pasalubong. Ano ka ba? Wala yun. Nagtip kasi ng malaki ang customer namin. Kaya yan, may extra budget para sa kape mo. May gatas din pala dyan para sa anak mo. Nako, sobra-sobra na to. Thank you ulit. Ano ka ba? Nakakarami ka na ng thank you ah. Mamaya, magasgas ng salitang yan. Di naman, kanina salamat ang word na ginamit ko. Ngayon ko lang naman sinabi ang thank you. Puro kakalokohan. Siya nga pala, may mga sabon na rin akong binili. Labhan mo na lang ah. Idadaan ko na lang rito ang bayad kapag ka pinakuha na ng may-ari. Sige, ako nang bahala rito, Erica. Sige ah, mauna na ako. Ipasok pa ako sa talyer. Celestine, may ulam na ba? Wala pa eh.
Akala ko kasi mamayang gabi ka pa uuwi. Kaya hindi pa ako nakapagluto. Pinadede ko pa si Mira kanina kaya 2 beses akong kumain ng tanghalian. Wala ka talagang kwenta! Yan ang bagay sa'yo! Ano ba? Sander, iwan mo ko! Maawa ka sa akin! Huwag gawin sa akin to! Ano ba? Pwisik ka! Ano ba naman yan? Kawawa naman yung babae. Bago naman ginawa ng asawa niya. Oo nga. Tara na. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Isang buwan lang na lang at matatapos na ako rito. Oh, Celestine. Tapos ka na ba diyan? Malapit na po. Isang banlaw na lang. Siya nga pala oh. Sahod mo ngayong araw. Naku, sobrang laki po nito, madam. Maraming salamat. Para sa'yo talaga yan. Kasi maayos kang magtrabaho. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Naku, madam, salamat po talaga. Wala yun. Sige na, okay ka na. Hindi ka tulad ng mga dating labandera ko. Kung hindi natatanggal ang mga design ng damit. Naku, mga botones naman ang nawawala. Thank you po sa tiwala, madam. Wala yun. Basta mabuti ka sa kapwa-tao, yan din ang dapat na ibalik sa'yo. Opo. Paano? Bumalik ka na lang rito sa susunod na linggo. Marami pa akong palalaban sa'yo. Opo, madam. Playing the same game. But as darkness falls, his true love falls apart into riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable. Salamat naman at nakauwi rin. Nakabili na rin ako ng gatas para kay Mira. Mabuti na lang at kumakain na siya ng kanin. Kaya nababawasan ng gastos. Pati ulam at bigas nabili ko na rin. Tsaka tong DJ Eve Seram Coffee, meron na. Salamat naman. Ba't ngayon ka lang? Sorry, Xander, namalengke pa kasi ako kaya ako natagalan. Sigurado ka bang namalengke ka lang? Oo, bakit? Di ba, nagpaalam ako sa'yo na maglalaba ako kina Madam Lizette. At pagkatapos, mamamalengke na lang din ako ng mga pangangailangan natin. Mukhang marami yata ang pinamili mo ngayon. Sigurado ka bang sa sahod mo galing yan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka naman sa lalaki mo nang galing ang pinanggastos mo. Xander, anong lalaki ang mga pinagsasasabi mo dyan? Sino naman ang magiging lalaki ko? Aba, anong malay ko kung nakikipaglandian ka na dyan? Xander, kilala mo ko. Hindi ako katulad ng iba dyan. May mapapalaba ako kung gagawin ko ang isang bagay na pagsisisihan ko. Mas iniisip ko ang kapakanan ng pamilya natin kaysa sa mga bagay na walang katuturan. Ano bang malay ko? Baka iniiputan mo na ako sa ulo. Xander naman, para ka namang bata eh. Hindi na tayo mga teenager para magselos ka ng ganyan. Aray ko! Xander, ano pa? Bitiwan mo po ako! Ba't lumalaban ka na ngayon? Kaya ka lang naman nagkakaganyan. Dahil may lalaki ka. Dahil wala na akong sapat na sustentong na ibibigay sa'yo.
Ano ba? Aray ko! Pwersit ka! Apo ko! Xander! Please! Mahawa ka naman! Naririnig tayo ng anak mo! Natatakot siya! Malaman ko lang ang ginagawa mong kalokohan, Inara Celestine. Magtago ka na dahil hindi kita titigilan. Sisiguraduhin kong may kalalagyan kayo ng kabit mo. Tandaan mo yan! Xander! Dapat ko namang pagsisihan ng pagpapakasal ko sa'yo! Ano na ba ang nangyayari sa'yo? Ikaw pa ba talaga si Xander? Ikaw pa ba talaga ang Xander na asawa ko? Ang Xander na minahal ko! Tingnan mo to, Celestine. Marami na tayong nabentang handbag na gawa mo. 3 na lang ang natira. Uy, anong nangyari sa'yo? Bakit tulala ka na naman dyan? Erika, ano na to? Bakit parang balisa ka? Ano bang nangyari? Diyos ko, ano gagawin ko? Sabihin mo nga sa akin, sinaktan ka na naman ba ng asawa mo? Nung nakaraang linggo pa kasi masama ang pakiramdam ko. Tapos, delayed na ako ng 1 linggo. What? Dumaan ako sa butika kanina. Bumili ako ng pregnancy test kit. Pagtingin ko, anong resulta? Buntis ako, Erika. Paano na to? Wow, congrats. Magkaka-baby ka na ulit. Naku, alam ko namang biyaya to ng langit sa akin. Pero anong kinabukasan ng maghihintay sa amin ng mga anak ko? Lalo na sa sitwasyon namin. Ayokong maghirap at magutom ang mga anak ko. Di baling ako na ang mahirapan. Huwag lang sila. Hindi ko rin alam ang magiging reaksyon ng asawa ko sa bagay na to. Kung tatanggapin niya ba? Huwag kang mag-alala, mayawa ang Diyos. Siguro naman tatanggapin niya ni Xander. Besides, anak niya naman ang batang yan. Sana nga, Erika. Sana nga. His true love falls apart into riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable. O ito, nakabili ako ng lechon manok. Medyo malaki ang kinita ko kanina. At itago mo rin tong pera para sa iba pang mga gastusin. Baka kasi sabihin mo, hindi ako nagbibigay. Salamat dito. Ang mabuti pa, maghain ka na at nagugutom na ako. Xander, saglit. Ano na naman ba? Ano kasi, buntis ako, Xander. Ano? Buntis ka? Oo, nag-PT ako kanina. Positive ang resulta. Hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis mong yan! Xander? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? At anong balak mo sa anak natin? Ipalaglag mo ang batang yan! Hindi ko gagawin ang bagay na yan. At anong gusto mo? Pag itinuloy mo yan, mas lalo tayong maghihirap. At anong ipapakain mo sa kanya? Buhangin? Iisa pa nga lang ang anak natin. Halos magkandakuba na tayo. Buhay tong nasa sinapupunan ko, Xander. Hindi ka ba nag-iisip? Anak mo to! Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Celestine. Siyempre, hindi naman ako tanga. Alam kong anak ko yan. At dahil anak ko siya, dapat lang na mawala siya para hindi niya danasin ang paghihirap na dinaranas natin. Xander. Dugo pa lang ang bata. Pwede pang ipalaglag. Kaya gawin mo ang iniuutos ko sa'yo. Hoy! Tumayo ka nga dyan. May paluhod-luhod ka pang nalalaman. Gusto mong sipain kita? Please, maawa ka sa anak natin. Huwag naman. Pangako, magsasabi ka pa ko para mabuhay natin na maayos ang dalawang bata.
Please, huwag mo nang ipilit na ipalaglag ang anak mo. Hibang ka na, Celestine! Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Basta't huwag mo akong perwisyuhin dahil sa pagluwal mo ng isa pang palamunin. Dina, pabilingan ng Malburo, 2. Heto na oh. Pambihira naman tong buhay na to. Dagdag palamunin na naman. Oh, paring Sander. Anong klaseng mukha yan? Bakit lukot-lukot? Para kang tinapakang papel ah. Paano ba naman kasi? Buntis na naman ang asawa ko. Sinong hindi mabubuisit niyan? Easy. Madali lang ang solusyon sa problema mo, pare. Huwag mo namang kagalitan ng misis mo. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Naalala mo ba pare yung racket na inalok ko sa'yo nung nakaraan? Bakit? Anong racket naman yun? Halika, sasabihin ko sa'yo. Walang dapat na ibang makarinig. Doon tayo sa punong malapit sa playground. Huwag mo tong sasabihin sa kahit sino ha. Malaki ang kikitain mo rito. Anong klaseng trabaho ba yan? At parang napaka-private naman. Pagtutulak ng droga. Ano? Madali lang ang gagawin mo. Sideline mo na lang to sa tambakan ng basura. Para hindi ka mahalata. Huwag kang mag-alala dahil walang makakatimbog sa atin. Kung sakaling pumayag ako, paano naman natin magagamit ang mga tambak na basura para sa trabahong yun? Simple lang. Pag may customer, idadaan natin sa ilalim ng mga kalakal ang mga mahiwagang bato. Ganun lang kadali? Oo. Tapos ang bibili ay magpapanggap na mga ngalakal din ng basura para mas walang makaalam. Pero... Kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Isipin mo na lang. Para rin to sa pamilya mo. Mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Saan ba manggagaling ang mga supply? Sa China. Mas malapit lang sa bansa natin. Kaya pwede nating patungan yun ng malaking halaga. Siguradong tiba-tiba tayo rito. Sige. Pumapayag na ako. Basta ba, sigurado kang hindi tayo mahuhuli ng mga parak. Areglado. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Naku, matutuwa si nanay nito. Nakabenta ako ng 5 sa mga ginawa niyang tarp bags. At 3 naman sa mga wallet na gawa sa beads. Ang titibay talaga ng mga gawa niya. Doon nga muna ako sa DJ Eve House of Wellness and Organics. Ubus na ang stocks ng DJ Eve Serum Coffee. Total, mabibenta ko naman ng mahal itong malalaking tarp bags. Nako, sana naman mabenta ni Mira ang mga tarp bags na ginawa ko. Para naman may pambili kami ng ulam at bigas ngayon. Nay, nandito na po ako. Oo anak, maaga ka yata ngayon. Wala ba kayong pasok? Meron naman po, Nay. Kaya lang, nag-meeting po ang mga teachers namin kaya napaaga ang uwi. Wala na po bang tirang ulam, Nay? Naku anak, wala pa eh. Hindi pa kasi nagbibigay si tatay mo ng panggastos sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umuwi. 300? Igib lang po ako ng tubig sa labas, Nay. Sige anak. Pagkasyahin mo na muna yan. Nangalakal muna ako. Medyo tagilid ang grupo namin ngayon eh. May nagrorondang mga parak. Di ba sinabihan na kita na huwag ka nang magtulak ng droga, Xander? Akala ko nag-usap na tayo tungkol dito. Di ba?
Sinabi ko na rin sa'yo na huwag kang makikialam ng diskarte ko. Paano kung dumating ang araw na mapahamak ka? Paano na lang kami ng mga anak mo? Hoy, Celestine! Huwag mo nga akong didiktahan. Matagal ko nang ginagawa to. At ni minsan, hindi pa ako nahuli. Hihintayin mo pa ba na mahuli ka? Aba't gusto mo na namang masaktan, ha? Halika rito. Tay! Tama na po! Huwag niyo na po saktan si nanay! Aba, narito na pala ang magaling kong anak. Tatay naman! Maawa naman po kayo! Huwag naman pong ganito! Lagi niyo lang po sinasaktan si nanay! Mira, anak. Bunganga lang ang panlaban ni nanay, Tay! Hindi niya kaya labanan ng pamimisikal mo! Please po! Kahit ngayon lang po! Hindi pa tayo tapos, Celestine. Subukan mo lang talagang ulitin tong ginawa mo. Jack, may kalalagyan ka. Nay, matagal ko na pong sinasabi sa inyo hiwalayin niyo na po si tatay. Bukod sa tulak ng droga, lasenggot na nanakit pa. Ano pa ba naman kasi ang aasahan natin sa walang kwentang amang tulad niya? Anak, tatay mo pa rin siya. Siya pa rin naman ang dahilan kung bakit narito ka sa mundong to. Nandun na ho tayo. Nagbibigay rin naman siya ng panggastos sa atin. Pero Nay, hindi naman po yata makatarungan ang ginagawa ni tatay sa inyo. Mira, kailangan maimpake ko ng lahat ng mga gamit na dapat dalhin. Nay, ano ginagawa mo? Nakapagdesisyon na ako, anak. Aalis na tayo rito. Teka lang ho, Nay. Bakit naman ho ang bilis magbago ng isip niyo? Di ba sabi mo sa akin kahapon, hindi kagad natin susukuan si tatay? Anak, narinig kong nag-uusap sila kapitan kanina nung mapadaan ako sa barangay. Nagsumiti ang mga pulis ng mga pangalan ng mga kasangkot sa droga. Natatakot ako, baka madamay tayo sa pangre-raid na gagawin sa kanila ng mga otoridad. Nay? Baka kasi magkabarilan dito sa lugar natin, anak. Hindi natin alam kung ano ang kapahamakang naghihintay sa atin. Nay, narinig ko ang mga sinabi mo. Ayokong iwan si tatay. Paano na tayo? Saan tayo pupulutin ito? Alam ko naman sa ating dalawa, Justin. Ikaw ang mas mahal ni tatay. Kaya lang kasi kailangan natin gawin to. Para hindi na tayo madamay sa gulong nangyayari. Hindi ate. Hindi ko iiwan si tatay. Kung gusto mo, kayo na lang. Maiwan ako rito. Ikaw ba si Liam Xander Manansala? Ako nga ho yun. Bakit po? Naaresto ka namin sa salang pagtutulak ng droga. Sumama ka sa amin sa presinto. Kapkapan yan! Ano bang ginagawa nyo? Wag! Wala akong kinalaman dito. Hindi totoo yan. Wala akong kasalanan. Planted to. Napagbintangan lang ako. Nasa bulsa ng taong to, ang mark money na binigay ng asset natin sa atin, men. Damputin yan. Hindi! Wala akong kasalanan. Inosente ako! Nay, si tatay ho. Bakit, anak? Anong nangyari sa tatay mo? Nakita ko po siya habang pauwi ako sa bungad ng barangay. Hinuli siya ng mga polis. Ano? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang
salamin ng mundo. Diyos ko, bakit pa nangyayari sa amin ng ganito? Bunso, nakita mo ba yung... ano yan? Kailan ka pa natutong manigarilyo? Huwag kang makialam, ate. Pabayaan mo na ako. High school ka pa lang, Justin. Nagsimula ka nang pumasok sa bisyong yan? Wala kang pakialam, ate. Alam mo, sa ating dalawa, ako lang naman talagang naapektuhan sa pagkawala ni tatay. Wala ka namang pakialam eh. Huwag mo sabihin yan, Justin. Alam ko naman kahit balibalik na rin pa ang mundo, ama ko pa rin siya. Kaya lang, tuloy ang buhay. At kailangan niya pagbayaran ng mga kasalanan niya. Sana maintindihan mo naman. Ano yung narinig ko? Totoo ba yon? Kailan ka pa natutong humithit ng nikotina? Sorry, Nay. Pero hindi ko na kaya ang lahat ng nangyayari sa atin. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng makulong si tatay pa? Hindi ko kayang mawala si tatay, Nay. Hindi. Anak, pakiusap naman. Huwag mo namang tularan ng tatay mo. Napakabata mo pa para sa ganyang mga bagay. Ano to, Justin? Diyos ko! Kailan ka pa natutong sumigot ng droga, ha? Hindi. Justin, anak. Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw malulong sa masamang bisyo. Wag, parang awa mo na. Habang maaga pa, itigil mo na yan. Ganyan naman kayo, Nay. Ginagawa niyo ang lahat ng gusto niyo. Lahat na lang. Gusto niyo masunod. Hindi ko na kaya to. Justin, ha? Hanggat hindi mo pa napag-iisipan ng mga kalokohan pinaggagawa mo, wala kang karapatang tumutong sa pamamahay na to. Kaya umalis ka na. Kahit hindi mo sabihin, ate, gagawin ko yan. Justin, anak, bumalik ka rito! Panginoon ko, paano na kami ngayon? Bakit unti-unting nawawasak ang pamilyang dating kasing tatag ng padalang pagkakabukulod? Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Nay! Nay! Bakit ka humahamas, anak? Ano bang nangyari? Nakita ko si Justin kanina. Hinuli siya ng mga polis at itinun over sa DSWD. Ano? Diyos ko, puntahan natin ang kapatid mo. Everywhere I look, I see her smile, her absent-minded eyes. And she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like this, no one should be alone. No heart should hide away. Her touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say.
discolored all the secrets of my soul. I whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. So vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Dalawang taon na rin simula nang napunta sa kustodiya ng DSWD si Justine, Nay. Oo nga anak, hindi pa rin tayo kinakausap ng batang yun. Sa tuwing dadalaw tayo sa kanya. Kaya nga ho. Siya nga ho pala, Nay. Pinagtimpla kita ng kape. DJ Eve 16-in-1 coffee yan, ha? Salamat anak. Bakit ho parang natigilan kayo, Inay? Wala anak. Iniisip ko lang ang mga nakaraan natin. Ang mula nung tumira tayo sa tambakan ng mga basura. Hindi ko inaasahang magbabago pa ang buhay natin. Akala ko mananatili tayo sa lugar na yun habang buhay. Matagal nang tapos ang lahat ng yun, Nay. Nay, may nag-order ho ulit ng bags. Sabi nila, 20 pieces daw ho ulit. Wholesale. Yung sukay natin last week na umorderin ng 30 pieces. Talaga anak? Naku, salamat naman. Mayroon pa naman doon sa stockroom. Mukhang mapalad tayo ngayong linggo, Inay, ha? Dahil sa recycled business na sinimulan mo nun habang nasa tambakan pa tayo ng basura. Umunlad ang buhay natin. Nakapagpatayo tayo ng bahay, nakapundar ng mga makinang pantahi para sa mga produkto natin, at nakatulong pa tayo sa kapwa natin dahil nabigyan natin sila ng maayos at magandang trabaho. Nagawa kong lahat ng yun dahil sa'yo at sa kapatid mo. Kaya na lang ang meron ako ngayon. Sana dumating ang pagkakataon na makasama na natin ang kapatid mo at makalabas na siya sa shelter. Mangyayari yun, Nay. Magtiwala ka lang. Nako, ang dami namang labahan ito. Ay, ano tong nahulog? Nay, anong... Ipaliwanag mo sa akin kung para saan tong pregnancy test na to. Nay, ano po kasi... Bakit may dalawang pulang guhit dito? Sabihin mo sa akin, Mira, buntis ka ba? Nay, sorry po. Sino ang ama ng batang dinadala mo? Si Carlo po ang ama ng anak ko. Nasaan ang lalaking yun, ha? Iharap mo siya sa akin. Sorry po, Nay. Pero, tinakbuhan po ako ni Carlo. Nag-chat po ako sa kanya noong nakaraang linggo. Sinabi ko po na buntis ako. Pero hindi na po siya nag-reply. Nung pinuntahan ko siya sa boarding house na tinutuluyan niya, wala na po siya dun. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka munang mag-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakatapos ng kolehiyo. Pero sinuway mo ang utos ko. Kita mo na?
Anong nangyari sa'yo ngayon? Sorry po talaga, nanay. Nagkamali ako. Paano na yan ngayon? Third year ka pa lang. Ilang beses na kitang pinayuhan tungkol sa bagay na yan. Dahil ayoko matulad ka sa amin ng tatay mo. Nasa murang edad pa lang ay nagsama na. Kita mo naman kung anong naging resulta, di ba? Patawarin mo ako, nay. Dahil sa ginawa mo, naulit na naman ang nangyari noon. Bakit mo pa ako ginaya? Nakita mo naman ang naging buhay natin, di ba? Mira, anak, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang sanang mag-sorry sa ginawa ko kanina. Papasok na ako, ha? Anak, nasan ka? Ha? Saan kaya pumunta ang batang yun? May sulat sa kama niya. Ano kaya ito? Nay, sorry po sa lahat. Alam ko pong hindi kayo papayag sa pasyang gagawin ko. Kaya minabuti ko na lang pong idaan sa sulat. Umalis po ako para hanapin si Carlo. Kailangan panagutan niya itong dinadala ko. Nay, pangako ko, babalik po ako. Ipinapangako kong hindi kayo masasadlak sa kahihiyan. Nay, tatapusin ko pa rin po ang pag-aaral ko. Sa ngayon, ito lang po ang naiisip kong paraan para sa problema kong to. Mira, anak, hindi. Paano kung mapahamak ka? Diyos ko, muntis po ang anak ko. Gabayan niyo po siya. Kailangan ko siyang hanapin. Baka kung mapano yun. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Anak, saan ba kita hahanapin? Bata ka. Please naman bumalik ka na sa akin. Pinagsisisihan ko ang mga nasabi ko sa'yo. Nabigla lang talaga ako dahil sa mga nangyari. Pero, si Mira. Oh hindi, mababangga ako. Anong ginagawa mo rito, ate? Justin, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay nanay. Ano na naman ba yan? Nasa ospital si nanay. Justin, nasa coma siya ngayon at hindi pa alam kung kailan siya magigising. Ha? Bakit, ate? Anong nangyari kay nanay? Kasalanan ko. Ipinagtapat ko sa kanya buntis ako. Kaya nagalit siya. Ano? Tinawagan ako ni Ninang Jenny kahapon. Hinanap ko kasi si Carlo para mapanagutan niya ang dinadala ko. Pero sabi niya sa akin, 3 araw na raw nawala sa sarili si nanay at hinahanap ako. Pagkatapos, anong nangyari, ate? Tinawagan ko si nanay. Natakot ako kasi nakita sa CCTV ko nung oras siya nabangga sa isa pang sasakyan. Yun din ang oras na tinawagan ko siya para sana sabihin ko sa kanya wag niya na akong hanapin dahil uuwi na ako. Ate, tulungan mo ko. Gusto ko nang makalabas dito. Gusto ko nang makita si nanay. Sorry kung matagal nang naging matigas ang puso ko. Kasalanan ko kung bakit nagdusa si nanay ng patagal. Ate, tulungan mo ko. Gusto ko nang makalabas dito. Gusto ko nang makita si nanay. Sorry kung matagal nang naging matigas ang puso ko. Kasalanan ko kung bakit nagdusa si nanay ng patagal. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyaring to.
Kung hindi ko sana siya tinawagan, hindi sana siya na-aksidente. Ate. Huwag mong sabihin yan, ate. Walang may gustong mangyaring ganito kay nanay. Magdasal na lang tayo para sa kaligtasan niya. Hello? Pwede po bang makausap si Mrs. Celestine Manansala? Sa DSWD po ito. Regarding po sana kay Justine Manansala. Si Mira po ito. Wala po si nanay. Nasa ospital. Ako po ang ate ni Justine. May good news po ako. Madi-discharge na po si Justine next week. Nako, talaga ho. Magandang balita yan. Salamat ho. Salamat sa Diyos, Nay, at gising ka na ho. Sorry anak ha, hindi kita dapat pinagsalitaan ng ganun. Nabigla lang ako sa mga pangyayari. Huwag yun na hong alalahanin yun. Ang mahalaga, kasama ka na namin ng anak ko. Salamat anak ha. May sorpresa po ako sa inyo, Nay. Ano naman yun? Pananagutan ka na ba ng tatay ng anak mo? Nay, tungkol dyan, natakot lang sa responsibilidad si Carlo. Pero ang sabi niya sa akin, pananagutan niya ako. Na-realize niya na mahal niya kami mag-ina. Pupunta po siya dito bukas makalawa para humarap sa inyo dahil alam niyang gising na kayo. Natutuwa ako anak, salamat naman. Kung ganoon, ano palang sorpresa mo sa akin? Sandali lang ho. Nay! Anak, nakalabas ka na? Opo, Nay. Hindi na tayo magkakaiwalay ulit. Hindi niyo lang alam kung gaano ako kaligaya. Dahil buo na tayo at kasama ko na kayong dalawa. Babawi ako sa inyo, Nay. Sa lahat ng maling nagawa ko. Sinisigurado kong hindi na tayo maghihiwalay. Celestine? Ikaw na ba yan? Kumusta ka na, Xander? Eto, nalulungkot pa rin ako sa ginawa ko at sa mga kasalanan ko sa inyo. Isumbat ko man sa iyo ang lahat ng mga maling nagawa mo. Hindi na rin naman mababalik ang lahat. Celestine? Xander, matagal na kitang pinatawad. Sa puso ko, ikaw pa rin ang Xander na minahal ko. Ang Xander na ama ng mga anak ko. Hindi ako nagkamali nang ikaw ang babaeng pinili ko. Napakabusilak ng puso mo. Mahal na mahal kita, Celestine. Kayo ng mga anak ko. Wala rin namang lalaking pumalit sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisa. Takasan man ako ng hininga. Kung hindi ko lang sana ginawa ang lahat ng yon, sana buo pa rin tayo ngayon. Kung hindi ako nagpatalo sa mga problema at nahila sa masasamang gawain, marahil kasama ko pa kayo. Huwag mo nang isipin ang mga malulungkot na alaala, Wishheart. Ang mahalaga ay ang ngayon at bukas. Habang buhay ka, may pag-asa pa. Hindi man ngayon, malay mo bukas sa pangalawa makalaya ka na. Hindi ka namin hahayaan ng mga anak mong malungkot. Dadalawin ka namin dito. Talaga? Ay, sweet niyo naman. Pasali kami. Oo nga, nakakaingit naman. Group hug! Siya nga pala, Tay. Si ate.
may sorpresa sa'yo. Oh, surprise? Ano naman yon? Buntis ako, Tay. Magkakaapo ka na. Oh, talaga anak? Wow, ang gandang balita niyan. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali ni Xander, pinili pa rin ni Celestine na magpatawad. Natutunan ni Xander na hindi pa huli ang lahat para magbago. Si Mira, natutong manindigan sa mga nagawa niyang mali. Si Justin naman, natutong pahalagahan ng pamilya at ang pagmamahal ng ina. Sa huli, muling nabuo ang pamilya na minsang nagkawatak-watak. Pinatunayan nilang kahit gaano kahirap ang problema, kaya itong lagpasan kapag may pag-ibig, tiwala at dasal. Ang nakakubling sugat ay paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, gagaling din ito kapag may pagpapatawad at pagmamahal sa puso. Mga nagsiganap, Rodsel Jadal Hinene bilang Celestine, Jason Catalunya bilang Xander, Jigs Bola bilang Justine, Seychelle Ann Imbien bilang social worker, musical score and special sound effects, Haver John Tarala. Umawit ng theme song, Andrew Secretario Bobier. Sa panulat ni Rodsel Jadal Hinene. Script editor, Haver John Tarala. Vocal editor, Jason Catalunya. Sa ngalan naman ni DJ Eve, ito po ang inyong lingkod, Angel Lezondra. Muli namin kayong inaanyayahang patuloy na subaybayan ang tampok na kasaysayang isinasadula bawat linggo. Buong pusong inihahandog sa inyo na nag-iisang radyo ng masa 102.7 FM DZEV Radio Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve's Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Nakakubling sugat dito pa rin sa ating dulang Salamin ng Mundo.